Maayong gabi mga kauturan. Welcome back sa aton nga series of presentation sa Gospel on Health series naton. Kag ikapulo na ini nga presentation nga aton ginhimo karon nga gabi. Ang aton sa aton nga series nga gintituluhan naton Choose Life and Good Health too. Handom namon mga kauturan nga kabay pa ang aton yung mga presentation previously nakahatag sang enlightenment sa aton, na-enhance ang aton nga knowledge kung paano naton mapasanyog ang aton mayad nga lawas. And above all, our relationship sa aton nga Ginoo. So, sa sining nga tion mga kauturan, ang aton nga topiko a merry heart. It talks about optimism. Kung paano kita magkalipay kag magmalipayon no sa sining nga kalibutan. Tigaan ko kamo sang isa ka istorya sang August 5, 2010. Natabo ini mga utod dito sa Chile nga may ara dito copper mine nga nag-collapse mga kauturan kag natrap dito sa sulod sang minahan ang 33 ka mga miners. 2,300 feet underground. Kag ina, ma-estimate mga kauturan sa sobra mga kapin sa 2 ka kilometros ang iyang kadalumon sang sining minahan. Kag ini nga balita mga kauturan nagtayog hindi lamang sa Chile, no? Kundi bisan pa sa bugos nga kalibutan. Now, ang 33 ka mga miners nga natrap dito sa idalom sang minahan, mga kauturan, was led by Luis Ursua, no? Kag ini si Luis Ursua amo ni ang nag-organize sang iya nga team dito sa sulod, no? Sa pagkatapos nga natrap sila dito. Kag paagi sini mga kauturan, iya ginplanuhan kung paano nga makasurvive sila sa amoto nga sitwasyon. Ang ila problema of course is ventilation, no? Kay nga aman dito lang sila sa 400 o 540 square foot, no? Mga 50 square meters nga kadakuon sang tunnel. Now, they had an access to 1.2 miles, mga 2 kilometers of galleries in which to move around, no? Kag mga utod, wala sila sing mahimo dito sa sulod, no? Kag ang ila ginhimo, ginplanuhan ini ni Mr. Ursua, no? Ilang team leader nga ang ilat 2 hasta sa 3 ka adlaw nga emergency supplies ila ini is stretched to last 2 weeks. Grabe nga pag-disiplina nila sa ila kaugalingon. Ila nga mga ilimnon dito gamay-gamay lang nila. Careful rationing, strict discipline, social support, and camaraderie all came into play. Amo ining ila himuon. Social support, kada isa naga-encourage sa isa kag isa. Now, each of men lost an average of 18 pounds or 8 kilos in weight. Nagliniwang sila. For some, this was uncomfortable but needed advantage. No, may advantage man nga nag-slim down sila kay ang ila supply dito, ang ventilation, supply sa pagkaon, supply sa ilimnon, tanan mga kauturan affected. Sang August 22, a drill board its 8 hole and broke into a shaft close to where the trapped miners were. No? Dito gid. And for days the miner had heard the drills and prepared notes to attach to the drill bit
kag sang ginhukas ini sang naga drill mga kauturan, nakita nila ang pinutos nga papel nga na-attach dito, "We are well in the shelter, the 33." Mga maayo, ari kami sa maayo nga sitwasyon, so kami tanan 33. Joy and excitement broke out above the ground. The men were still alive. Buhi pa sila. Kag bangod sini mga kauturan, may ara paglaom, no? May hope sila nga makasurvive. So during this time, another interesting phenomenon occurred. Kag ini nga lugar mga kauturan, ang mga pamilya sang 33 nagkaladto dito kag nagtent sila kag makit-an nimo mga kauturan, bisan lang ang hindi pamilya, mga kaabiyanan, mga salakyan, nagkadto dito, kag naghulat sila, kag nagpangamuyo, mga kauturan. Nagdala ang iban sa mga supplies, nagvigil sila for prayer, kag ato nga lugar, mga kauturan, na puno sa mga tao, kag gintawag ato mga kauturan sa Espanyol nga hinambalan, Campamento Esperanza. Camp Hope. Amo ini mga kauturan katahom sa pihak sining sitwasyon. Ang natabo diri sa ibabaw, sa dalom dito, napunan sila mga kauturan sang Kabalaka. Now, multicultural collaboration, engineering, ingenuity, careful planning, ang determination led to the miners emerging one by one, safe and alive, 69 days after being trapped. Kita mo na, sobra duha ka bulan mga kauturan, nga dito sila sa idalom, na trap sila. Pero mga utod, after 69 days, sila na-rescue isa-isa, nga nadalagit sila pa ibabaw. What kept them these men going? How did these men trapped for almost 2 months underground not give up in despair and discouragement? Ano ang mga important components nga ining mga katawhan nga natrap, mga kauturan, wala na dulaan sa paglaom? Una, bangod mga utod sang ginatawag social support, sang leadership, collaboration, discipline, sense of humor, all this played vital roles. So nakita naton mga kauturan, no? Yet most important, however, were optimism and hope. Amo ni ka importante sang positibo nga balatsyagon sa pihak sang sitwasyon nga mabudlay, sa pihak nga daw delikado, apang ang panguna-una na sentro nga may ara paglaom. Balatsyagon nga positibo. Those working above ground were based on Camp Hope. Those in the bowels of the earth emphasized hope, faith, and optimism in their communication with rescuers and family. Amo ni ka importante mga kauturan, tanan nga mga religious groups nagkari agud nga pangamuyuan ang support system sang family nga nagaistorya dito sa ila, sa idalom. Amo ini siya mga utod ang nagahatag sang paglaom sa pihak sang silang sitwasyon. Those working above ground were based in Camp Hope. The youngest miner, Jimmy Sanchez, shared his hope and thoughts in a letter. Nagsulat si Jimmy Sanchez. Siling niya, I want to eat so many things. I'm hungrier than ever. Perti nga kagutom sa sulod sang 2 ka bulan. Imagine mo na. All this I've been dreaming about my mom cooking for me. That will happen soon after the bad comes the good. Nya tapos sinisang ining malain nga hitabo magaabot ang maayo. No, amo ni mga kauturan nga may kalantahon, di ba? May bukas pa,
sa iyong buhay. Ano pa? Damo sa mga kalantahon nga may mga paglaom nga sa pihak sang galom may balangaw nga nagasanag, may ara nga adlaw nga nagasanag, may balangaw nga nagabusilak, mga kauturan. So sa tanan nga mga sitwasyon dumdumo naton may ara paglaom kagamo ini nga aton nga nagahatag sa aton sing kusog, nagahatag sa aton sing enerhiya agud nga magpabilin kita ka magpadayon kita. Mga kauturan, amo ni ang kinanglanon naton. And optimism and hope is indispensable ingredients of a full, healthy, and happy life. Amo ini ang aton kinanglanon sa pag-atubang naton sa mga problema sa aton nga kabuhi, sa mga kabudlayan, kinahanglan naton ini nga mga balatsyagon. Ini nga klase sang kinaiya sa aton nga kabuhi nga dapat optimistic kita, mga kauturan. What is optimism? Optimism is happiness, hope, joyfulness, positive attitude, high spirit, and cheerfulness. Amo ni gali mga utod. Kung ikaw gali optimistic nga tawo, ara sa imo ang balatsyagon sang kalipay, ara ang balatsyagon sang paglaom, ara ang malipayon, positibo nga klase sang attitude, no? Positibo. Amo ini mga kauturan ang kinanglan naton sa aton panahon karon. Bala ninyo kung may positibo, may negatibo, no? Ang optimistic nga klase sang tawo, positive na siya. Kakita sa mga negatibo nga mga butang, out of that negative thing, ang pagtulok sang optimistic nga tao, positive. No? Positive. Pero, kung may ara optimistic, may ara man iyang mga pessimistic, mga kauturan. The optimism, for example, may see beautiful stars that brighten the night. The pessimists may see dirty mud which further depresses the mood. Sa ato pa, mga kauturan, ang nakita iya sang optimistic nga mga tao, amo ani mga manami nga mga butang sa pihak sang malain, no? Kita si sang bituon sa kalangitan. Pero ang mga negatibo nga mga tao, mga pessimists, ang ila makita ang malain lang gid. Kadulom, daw kalain sa panahon, higko, no? Hindi maayo ni, no? Kagamo ina ang nagadugang pagid sang depression sa iya. So optimism is indeed the face of our faith. It is built on hope and trust in God, no? Belief that He can work things out of our best based on these verses. Romans 8:28, nagambal si Apostol Pablo, nakahibalo kita nga ang tanan nga nagakalatabo ginahimo sang Dios para sa kayuhan sa mga nagahigugma sa iya, nga iya mga pinili suno sa iya katuyuan. Kita niyo mga kauturan? Ang tanan nga nagakalatabo ginahimo sang Dios para sa kaayuhan naton, no? Ina malain o kon maayo ang Dios nagamanihar sina nga inang malain will turn into maayo, mga kauturan. Nakita naton kaayo ang Dios. Kay dumdumon naton mga utod, si Apostol Pablo nagpadayon sa ginambal na unang Korinto 10:13, wala sing pagsulay nga nagaabot sa inyo nga wala man nagaabot sa iban nga tawo, pero saligan ang Dios sa iya promisa nga hindi niya kamo pagtugutan nga sulayon sing sobra sa inyo masarangan, kay kun mag-abot ang mga pagsulay sa inyo, magahimo siya sing paagi agud madaog ini. Sino maubra gali paagi? Hindi kita. Ang Ginoo gid gali ang gapangita paagi, no? Mga utod. Amen for that. So dumdumon naton nga kung may ara mga
mga problema nga nagalambot sa aton. Bago ina maglambot sa aton, bulo balansi na ina sang Ginoo amo ni ang masarangan ni Pastor Swalog. Amo la ini masarangan ni Pastor Rino amo ni, no? Ginabalansi. Kung sa aton pa bago tugutan sang Dios magabot ang isa ka sitwasyon, balaan niya masarangan ini ni Pastor Swalog. Nakita ninyo ang punto mga utod? Amo ina kaayo sang aton nga Dios nga hindi siya magtugot sa mga butang nga ihatag sa aton mga pagtilaw nga hindi naton masarangan. Pero ang nami diri hambal ni Apostol Pablo magahimo siya sang paagi agud madaog ninyo ini. Ang Ginoo pa mangita paagi, no? Kag tudluan kita kung ano aton himuon nga madaog naton ini nga mga butang. Nakita naton ni nakayo sa aton Dios mga auto. So amo ini nga halin sa ginsuguran sang pagtugas sang Dios ang langit sang duta kag sang ang aton una ginikanan naghulog sa sala. Nakita ninyo bala mga utod kung daw ano ang ginhimo sang Dios nga paagi agud nga luwason ang tawo halin sa kaulipnan sang sala. Nakita niyo ang pag-initiate sang Dios nga ang tawo nangita sang paagi nga sila amo ang magdisponer sang problema pero ang ilang gindisponer nga sa ila problema nagtuga pa ini sang damo nga komplikasyon. Imagine niyo na sa kadamuon sang dahon didto sa hardin sang Eden nga wala sing mga gilok nga hindi makatol ato pa ang makatol nga klase sang dahon amo ang ilagin kuha, no? Ang dahon sang higira mga kauturan perti ina kakatol. Ti pagkahulog sang tawo sa sala nagkatulon na ina damo na nga mga nga mga hindi masakit sa panit nga nagtubo dira mga kauturan sa sina nga dahon. So nakita mo ang remedyo di amores sang tawo. Wala gid sing pulos nagdangat pa ini sa komplikasyon. Nakita niya nga ang Dios amo ang nagpangita paagi, nagpatay sang sapat kag amo ato ang ginhimo pa nga bayo sang aton una nga ginikanan. Nakita naton kaayo ang aton Dios, siya gid ang nagapangita paagi. Agud nga madala naton o kumadala naton ang mga kabudlayan nga mag-aabot sa aton nga kabuhi. Ang Dios maayo gid mga utod. Kabay pa nga aton indi gid kalimtan ang aton nga Ginoo. May sakat babayi nga ngalan niya si Melissa. Ang edad niya mga 30 anyos mga kauturan. May tatlo sa mga kabataan. Kag na-diagnose siya nga may ara siya melanoma. Ang melanoma mo na ang cancer of the skin. Now, ining cancer niya sa panit, naglapta ini mga kauturan no, sa iyang mga lawas, kag may mga tumor na nga nagtubo sa iyang mga lain-lain sa iyang mga lawas. Apang mga kauturan, ini si Melissa, may ara sa positibo nga balatsagon. Nagpangita sa mga paagi, no? Nagpartisipar siya sa 2 clinical trials, balaan mo lain, daw unique nga klase sang kaso may ara siya. So, nag-undergo siya sa clinical trials, no? Kag nagpakita nga mga bukol-bukol o kung mga tumor nga to sa iyang lawas, may gagmay lang nga responses after sa mga treatments, no? Kag nakabatsyag ini si Melissa sang kakapoy, no? Ang severe infection no sa iyang lawas, no? Kag ang cancer natalupangdan nga daw hindi gin makontrol bisan ano pa nga mga paagi. So despite of that, sa 2 ka trials nga ginpartisiparan ni Melissa, nag-intra pagit siya sa 3rd clinical study nga sa tuyo ni Melissa nga paagi sina magmayad siya. Pero yung mga utod, nadayawan gid siya sa mga doctors kag sa mga naga-study bala nga mga grupo sa iya. Makita sa guya ni Melissa nga malipayon sa despite sa nga sitwasyon. Despite nga ang iya nga sitwasyon hindi maayo. Kag ginpamangkot siya ano gid ang tulod sa imo nga naga-insist ka gid nga magpabulong no bisan pa sa mga trials naga-engage ka.
Kay siling ni Melissa, I am doing this for the sake of my children. Nga kung maprolong lang man ang akon nga kabuhi a little bit for them, mga kauturan, amo nang hambal niya, magapasalamat gid ako. Pero unfortunately, si Melissa, after a year, patay siya bangod sang too much nga complications nga nadulong sa iya sang iya nga cancer. Pero sa pihak sina mga kauturan, may paglaom, no? May paglaom. Bisan sa kamatayon, may mga paglaom kita sila. So, sa pagatubang sang sitwasyon, duha, mga kauturan, kabutang ang posible impact sa aton sina. Either nga we are optimistic in the things that comes to us, no? Sa mga butang nga nag-abot sa aton, mangin possibly nga aton i-take positively. Pero may mga butang man iya nga may mga tao man iya nga sa mga amo na nga mga butang, lain man ang ilang perspective, lain man ang ilang conception sa sina nga mga butang, no? Ang ila perception lain man. So possibly nga ina makadulong sa ila sa hindi maayo man nga mga balatsyagon, negatibo nga mga balatsyagon. Si Sir Winston Churchill nagambal, a pessimist sees the difficulty in every opportunity. Mga negatibo nga mga tao, ilalang permi ginalantaw ang kabudlay man sina, ay daw hindi ako kasarang sina, daw hindi na maayo, no amo nang na. So ang para sa kay Winston Churchill siling niya, a pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty. Amen? Mga kauturan, amo ina, kung tani aton balatsyagon, samtang kita nagatubang sa mga difficulty sa aton nga kabuhi, let's see an opportunity in every difficulty. Sa sini mga sitwasyon, sa tunga sang pandemic nga ini, sang coronavirus 2019, mga utod, tulukon ta nga ining coronavirus may ara ini maayo nga oportunidad sa ato. No? Nakita nato ang mga opportunity to preach through social media. Amo ni lantawan ninyo mga kauturan. Amo ni mga aton mga new normal approaches in reaching people, paagi sa aton nga Facebook streaming, paagi sa aton nga cellphone, paagi sa ano na lang ang mga digital missionary activities, no? Sang una wala niya ga Zoom mag-meeting, no? Wala ta kabati sang Zoom nga ina. Pero subong mga kauturan, anywhere in the world, bisan ano nga mga meetings karon ginaagi gid sa Zoom. Nakita nyo na? So, that is an opportunity. Amo ni sa amon panimalay, kami nga pamilya decide kami nga we have to grab this opportunity nga pwede pa kami makakonect with each other, no? So ang akon nga mga in-laws sa Texas, in-laws ko dito sa may Canada, kag ang akon nga mga in-laws sa Batad, akon nga in-laws sa Manila, every 7 o'clock in the morning naga-join worship kami using this gadget, this technology, kag amoy ng panahon nga kami makashare sa amon nga mga ideas. Nag-praise kami sa Ginoo together through this social media. So, in every difficulty, sa panahon nga may pandemya, limit ang mga physical contact, pero pwede maka-virtual contact. So, that's an opportunity. Amoy ni mga utod ato ni muon, pangitaan naton paagi, nga ang mga malisod nga mga butang isa ka oportunidad agud niyo amo na ang kaisa mga utod dumdumon naton nga kon nagaabot sa aton ang mga problema may leksyon dira, no? May leksyon dira nga ang akon kaisa magpangamuyo kita wala dayon ginasabat may leksyon dira nga aman gusto sang Dios i-develop sa aton ang virtue of patience sa aton nga kabuhi. No? Possibly, may mga tawo nga mag-abot sa aton kabuhi,
may magsampot dira nga ina tao daw kabudlay higugmaon, amo na ang oportunidad nga higugmaon mo siya. Kay amo na sang ebidensya. Kita niyo mga utod. Amo ini. Si Albert Camus, isa ni sa actually ka tawo nga wala nagapati sa Dios, no. Pero mga kauturan, ang iya nga statement nga ini, siling niya, there is but one truly serious philosophical problem, and that is suicide. Judging whether life is or is not worth living amounts to answering the fundamental question of philosophy. Anong gusto mong balon sini? Si Camus, mga kauturan, actually, wala na siya nag-advocate sang suicide. This quote was simply his way of expressing the difficult question, how do we live a life that has no meaning? Nakita nyo na? Paano kita kuno magkabuhi sa sining kalibutan nga wala sang kahulugan ang aton nga kabuhi? So kung sa aton pa, kung optimistic kita nga klase sang tao, ang tagsa kabutang nga nagaabot sa aton nga kabuhi, may ara kahulugan. May meaning. May message nga gusto ang Diyos ipaabot sa aton. Kag may ara oportunidad nga ang ina nga mga butang makadevelop sa aton sang realization nga dapat amo ini kita, amo kita sini. Nakita nyo na mga utod? So in a positive way. Amo na gani imposible kung sa kay Camus pa nga magkabuhi kita sining kalibutan nga wala sing kahulugan aton kabuhi. Romans 8:38-39. Namiyan ako sining hambalano ni Apostol Pablo. Kay nasiguro ko gid nga wala sing may makapahamulag sa akon sa gugma sang Dios nga iya ginpakita paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo, bisan pa ang kabuhi diri. O kon ang kamatayon, ang mga anghel o kon ang mga demonyo, ang mga nagakalatabo subong, o kon ang magakalatabo sa palaboton. Nga may mga gahom ang mga ara sa ibabaw o kon sa idalom sang kalibutan. O kon bisan ano pa nga mga butang nga gintugas ang Dios, hindi makapahamulag sa aton sa iya gugma. Amen? Ano man ina nga mga butang mga utod, hindi makapahamulag sa Ginoo. Sa aton, ilabi na gid makapahamulag sa iya pagigugma para sa aton. Episo 3:17 hasta sa 19 nagasiling, agod si Kristo magapuyo sa inyo tagipusoon tungod sang inyo pagtuo, ginapakamuyo kuman nga magpanggamot kamo kag magmaligon sa gugma sang Dios. Agod nga kamo kag ang iban nga mga katawan sang Dios makaintindi kung daw ano kadako ang gugma ni Kristo sa aton. Nakita niyo na mga utod. Diri na to makita kung daw ano ka may gugmao ng aton Dios. Episo 3 padayon kabay pa nga mahibaluan ninyo nga ang yagugma bisan nga hindi gid ini maintindihan sang bugos, agod nga ang tanan nga yara sa Dios mangin-ara man sa inyo. Kaduhang Korinto 4:17 hasta sa 18, ang mga kabudlayan nga amon ginaantos diri sa kalibutan, umalagi lang kag hindi gid mabugat. Kag tungod sa amon mga pag-antos may ginatigana ang Dios nga balos para sa amon nga wala sing katapusan kag hindi gid makatupong sa amon pag-antos. Amoy na mga kauturan, ang aton dapat balatsyagon ng mga Kristohanon nga sa piyak nga nagaantos kita sini nga kalibutan, dumdumon naton nga ang aton pag-antos hindi ina makatrespasser sa mga ginpreparar sang Ginoo sa aton sa langit. Hindi makatupong ang ginaman sang Dios sa mga pag-antos naton diri sa kalibutan. Kung sa aton pa mga utod, matabunan inatanan sang mga sang kalipay, sang kinasadya, sang kabuhi nga dayon, tanan nga mga butang dito sa iya ginharian. Amo na insakto gid ang hambal sa balay kasulatan nga kung dito na kita sa langit, malimtan na naton ini. Hindi na nagani mag-abot sa aton pangunahuna ini. Nga malimtan na naton mga pag-antos na di sa duta. Bangod sang tuman nga kalipay nga aton agumon.
dito sa langit bangod sang katahom kagkaayo sang gipreparar sang Ginoo sa aton. Kay ang mga butang nga makita umalagi. Pero ang mga butang nga hindi makita wala sing katapusan. Amen. Revelation 21:2 and 4 nagasiling, "Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God. Nga ini nga syudad preparado na gid. Pariyo sang kalaslon nga babae nga nakatrahi sa pagsugata sa iya pamanahon. Pagkatapos may nabatian ako nga mabaskog nga tingog halin sa trono nga nagasiling, karon ang puloy-an sang Dios yara na sa tao, magapuyo siya upod sa ila kag sila mangin iya katawhan." Amo ini katahom sang promisa sang Ginoo, ang Dios na gid magaupod sa aton. Daano na mga kauturan nga kaayo kon ang Ginoo upod na gid naton. God himself will be with them and be their God, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Amo ini mga kauturan ang aton pag-experiencehan. May isa katawo nga ngalan niya si Norman Cousins. Ang nag-author siya sang libro nga gintitle Anatomy of an Illness. Kay ini si Norman mga kauturan, nagmasakit ini siya. Ang iya sakit, serious connective tissue inflammatory disease. Kag bangod sini mga kauturan, ini nga si Norman, nag-undergo siya sang madamo nga mga treatment sa iya balatian, no? Pero nahimo na ito nga komplikado daw, nagdugang pagid iya nga balatian until such time nga nag-decide siya to change the kind or the mode of treatment. Siling niya daw, hindi ako diriado, mapatay ako sa sining mga damo ni mga bulong nga ginatumar ko. So he decided to watch humorous movies that elicited spontaneous and genuine laughter. Ang iya ginimo ni Norman Cousins, naglantaw siya sa mga movies bala ni nga mga kaladlawan, kag samtang nagatanaw sa perte man ang iya nga kadlaw mga kauturan. To his delight and surprise, he enjoyed physical, emotional improvement and until ultimately returned to normal functioning. Nakita nyo na? Nag-ayos siya. Bangod lang sa kinadlaw, wala kadlaw siya. Amo na ang kadlaw bala mga kauturan nga ginatawag belly laughter. Nga inang hulagid balaya ay mo tiyan. Amo na nga klase sang kadlaw. Tutuod yun yung kadlaw. Kagbalan yung mga kauturan, kung ano ka-importante gali ang kadlaw nga ni. Ang kadlaw, no? Relaxing laughter showing significant benefits to health, including increase of pain tolerance, no? Madula gali ang mga kasakit sa aton nga lawas kung pala kadlaw kita. Laughter triggers an uptake the endorphins. Ano ning endorphins? Ang endorphins amo ning isa sa mga brain chemicals responsible for the feeling of well-being as well as reducing pain. Mo gali na. So dapat gali pala kadlaw kita mga kauturan, no? Kako pala kadlaw kita makadulong ini sa aton sang lain nga balatsyagon naton, no? Sa amo ning sakto gid ang hambal sa Proverbs 17:22. A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So, ang malipayon nga tagipusoon, bulong, apang ang masinulubon nga espiritu, nagapamalasang tulan, kag inaamo ang balatian. So, hearty laughter, no? Maka-exercise ang aton nga lungs, amo na nga kung talangkaw gigbala kita sang maayo, no? Kundi daw ginahapo-hapo kita sina, kundi ang aton lang sa gapagawa sang oxygen, sang carbon dioxide. Stimulate the circulatory system, no? Ang aton nga circulatory system. Increase the oxygen intake into the lungs. Amo na ang isa sa mga factors nga maayo ang aton pamatsyag. The heart rate, breathing and circulation speed up, pulse rate and blood pressure will decrease. Amo ni ang mga butang nga mahatag sa aton kung
nagakadlaw kita mga kauturan. Study shows that each time a person is happy and has laughed genuinely, not forced, not superficial laughter, na balang kaysa nagakadlaw kita pero dang pawala bala o kon plastic nga klase sang kadlaw, hindi gali na mayad, no? Pero ang nami gid iya kon genuine nga klase sang pagkadlaw, the sympathetic nervous system is stimulated, which in turn produces chemicals in the body called catecholamines. Ang catecholamines nga ini mga utod, amo ni siya ang chemicals nga naga-stimulate a part of the brain that causes it to produce another chemical nga mo gintawag nga endorphins. Kag ang ining endorphins are the body's natural opiates. That is, they can soothe and relax the mind. Amo na nagapatawhay gali sang aton nga panguna-huna. And they can relieve pain more effectively than drugs like morphine. No? So kung sa aton pa mga utod, ang kadlaw manami gidya nga bulong gin-attest ina sambalaan kasulatan paagi kay Haring Solomon, no? Mga utod. Now, natun-an pagid, no, sa mga eksperto that longevity, a longer life does have a close connection with the happy disposition of people. Na, kita nyo na mga kauturan? Kung gusto gali kita nga maglawig aton nga kabuhi, dapat pala kadlaw gali kita. Unhappy people had a death rate of 57% higher. Ha? Kung permi lang gali kita gapos mo, dali kita mapatay ni. 50%, grabe. No? Kag study shows that a positive, optimistic attitude carries beneficial effect. Damo sang benepisyo gali mga auto, no? Sang pagkadlaw. So amo ning nami gali mga auto nga aton nga ilugon, no? Na maisaman kapag tuon nga ginhimo sang mga grupo sa mga estudyante, kay ini mga estudyante mga kauturan ilagin pa-drawing, no? Kon sang story nila sa ilang kabuhi. Kag natalupangdan nga ang mga kabataan nga nagadepict sang ilang story in the positive outlook, the head of this, no, envisioning them as enjoying a happy, trusting relationship, helping each other, respecting each other, sharing warm, loving feelings with each other, demonstrated higher level of immune antibodies, and also reported fewer infection diseases during the preceding years. Kita niyo ni, kung ang aton gali balatsyagon, positibo, ang aton nga mga plano nami, may mga handom kita nga amon ni, kag aton ginaportray ina sa aton nga mga plano, no, sa aton mga sulat, sa aton nga mga drawing, kag kung ano man, kung ano naton ina pag-express mga kauturan, makahatag gali ina siya sang manami nga immunity sa aton nga lawas. Kag hindi gali kita dali-dali magmasakit. So kung positive aton balatyagon mga utod, dako ang mabulig sini. Social support is one, and connectedness also strong influence our emotional, spiritual, mental, and physical health. So dako ang mabulig mga kauturan kung optimistic kita. Kung positibo ang aton nga balatsyagon, may paglaom kita, optimistic kita, naga-impact ina sa aton nga kabuhi sa tanan nga mga edad of all ages and in many settings. So optimism significantly influence mental and physical well-being by helping to promote a healthful lifestyle. Mga kauturan, kung gusto kita nga maglawig sa sining kalibutan, ang aton himuon amo ang pagdangop sa Ginoo, no? Pagbatsyag sang positibo kun ara kita sa Ginoo. Nami ang hambalanon sa Lamentations 3:21-23.
Yet this I call to mind, and therefore I have hope, because of the Lord's great love. We are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Katahom sang hambalanon diri ni Jeremiah, mga kauturan. They are new in the morning, every morning. Great is His faithfulness. 1 Peter 3:15, but sanctify the Lord your God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, and with meekness and fear. Mga kauturan, sumakita naton ina. Ngagin pakita ina ni Ginoong Hesus bisan pa sa iya kamatayon. Tagaan kita paglaom, mga kauturan. Si Ellen White may matahom mga balanon sa Desire of Ages, page 83. It would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. Kanami gali kuno nga kadaagat pamalandungon naton, no? Ang kabuhi ni Ginoong Hesus. We should take it point by point and let the imagination grasp its sense, especially the closing ones, as we thus dwell upon this great sacrifice for us. Our confidence in Him will be more constant. Kung anong ginhimo ni Ginoong Hesus, mga kauturan ng aton pagsalig, magapabilin, kag magapadayon ini sa iya. Our love will be quickened, and we shall be more deeply imbued with Spirit. No question. Life can be hard, but God loves us, and by resting in that love, we can have hope in Him, even now, no matter what. Mga kauturan, amo ini ang matahom kag ang manami nga may Diyos kita sa aton nga kabuhi. Amo ini ang advantage sa aton nga may kamatuoran kita, ari kita sa kamatuoran. May pulong sang Diyos nga ginatun-an kita adlaw-adlaw, nabalaan kag nabatsagan ta kung ano ang kaayo ang aton nga Ginoo, kag kung paano siya nagluwas sa aton mga utod, kung paano nagigugma ang Diyos sa aton, kung paano siya napatay dito sa cross para lamang sa aton mga utod, kag kung paano man siya nagpreparar sang duog para sa aton. Mga kauturan, amo inatanan ang nagahatag sa aton sing kusog, amo inatanan ang nagahatag sa aton sing kalipay, amo ina ang tanan nagahatag sa aton sing paglaom. Mga utod, si Kristo lang gid ang aton dako nga paglaom sa aton nga kabuhi karon. Wala kita sang liwan nga aton pangitaon sa aton kabuhi kundi si Ginoong Hesus. Sa sining nga tion, maghatag ako sang isa ka pangamuyo, kag ginaagda ko kamo nga opdan ninyo ako sa aton nga pagpangamuyo, pagpasalamat sa Ginoo sa iya kaayo sa aton. Mga muyo kita. Ginoong Dios karon nga tion, nagapalapit kami sa imo nga may kalipay. Bangod sang indi matungkad nimo nga paghigugma nga ginpasigahay sa amon. Bangod sang imo indi man masaysay nga mga kaluoy kag paghigugma para sa amon. Ginoong Dios, amo ini ang nagahatag sa amon sing buhi nga paglawa. Amo ini siya ang nagahatag sa amon sing kusog, sang positibo nga balatsyagon. Kag bangod sina Ginoo nagakalipay kami. Nga ikaw nga amo ang Dios nga nagtawag sa amon sa kalipnan sang sala. Gintagaan nimo kami nga magkabuhi sang kabuhi nga may paglaom, kabuhi nga napun-an sang kalipay, kabuhi nga may ginatulok sa unahan nga mo ang kabuhi nga wala si katapusan. Pakamayuang tagsa-tagsa nga mga kauturan nga nagasunod sa sini nga programa. Tanan nga mga kauturan diri sa West Visayan Conference. Amon hinigugma nga mga miyembro. Pakamayuwa man ang amon nga mga leaders diri sa West Visayan Conference. Pastor Kerry, Pastor Caleb, si Sir Derwin, kag tanan nga mga directors, tanan nga mga district pastors, tanan nga mga teachers, tanan nga mga literature evangelists, tanan nga mga elders, tanan nga mga diakono, tanan nga mga opisyalis sa iglesia, tanan nga mga pamilya o panimalay sa mga kauturan diri sa West Visayan Conference. Kabay pang imo pagpakabayon bagin sa amon. Kag may ara kami positibo nga balatsyago. Nga sa dili madugay ikaw magakari,
kagkuhaon kami sa sining kalibutan, magapuyo kami sa imo ginarian sa wala na si katugtugan. Salamat gid Ginoo sa sinaang nga paglaom. Amo ginapasalamatan sa pangalan ni Hesus. Amen. Salamat mga kauturan. Kag saliwat akong kamo ginaagda sa katapusan to last topic nga aton pag-istoryahan sa aton yung pagtapos ang aton nga programa Choose Life and Go to Heaven. Just